Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Naku po, ano nangyari? Akala ng maraming tao na merong alyansa rally ngayon sa Jensan. Nakansila. Anong rason? Natakot? O ramdam nila natalo na sila? Nako kabibig, Manny Pacquiao, parang napahiya ka dong. Kung nakansila ang alyansa rally sa Jensan kasi ramdam ng mga alyansa senators na maka Duterte ang Jensan, edi si Manny Pacquiao ang mapahiya. Napahiya. Diba? Minalas talaga kami, big. Kasi expecting ang mga tao, ito ha, April 1, sa Sunstar Davao ha, i-share ko sa inyo, babasahin natin kung ano ang laman ng Sunstar Davao. Basahin natin ha. April 1 to ha, Alyansa Jensan. Ito, PBBM to visit Mindanao again to campaign for Alyansa senatorial candidates. Updated. President Bongbong Marcos was scheduled to fly to Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, on Tuesday, April 1, 2025 for the opening of a mall in Cotabato City but did not attend the event. Bakit BBM? Anong nangyari? Di ba ito yung ito yung opening ng mall kung saan dinagsa ng mga maraming tao at isinigaw ang pangalang Duterte. Di ba? Ito yun mga kabibig. Tapos, the president will then join his senatorial slate for a campaign rally of Alianza para sa Bagong Pilipinas on April 5 in General Santos City. So dapat ngayong araw na to, meron silang Alianza campaign rally sa General Santos City. Followed by a sortie in the Kidapawan City on April 6. So bukas, sa Kidapawan sila. Pero parang wala tayong naririnig na news na nagkaroon ng campaign rally sa Jensan. 'Di ba? Na-cancel? Marcos will also attend the groundbreaking ceremony of an infrastructure project in Coronadal City, South Cotabato, the stronghold of his close ally, Governor Rinaldo Tamayo. Meanwhile, supporters of former Rodrigo Duterte are also preparing for a peace rally calling his return with the message, bring home PRRD. Naku, kung meron mang campaign rally sa Jensan, of course, may peace rally din ang mga pro-Duterte. So, parang maghaharap-harapan sila. Naku, baka yun ang ayaw mangyari na Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng away, galit. Pero parang ramdam ng alyansa na talo na tayo dito. Parang wala eh. Welcome Jensan, attack na mo di anto si BBM pero base lagaw gym na pod ni. Nako, ito ha, PBBM to visit again to campaign. Di ba yung ito yung mga ito yung schedule ni BBM. Ihanda ang sigaw ninyong Duterte, di ba? So anong nangyari? Bakit walang mga news na pumunta sila sa Jensan? Na-cancel ba? 'Di ba? Anong nangyari? Naku mga kabibig. There's something fishy going on mga kabibig. Baka ramdam nila na, naku, matalo na tayo nito. Wala talagang mangyayari sa atin. Talagang panalong-panalo na ang panalong-panalo na ang pinibilaban. Alam nyo ba kabibig na alam nyo ba kung ano ang tanging hiling ni Pangulong Duterte? Alalahanin natin ang tanging hiling ni Pangulong Duterte. Sige, i-share ko ulit sa inyo kung ano ang tanging hiling ni Pangulong Duterte. Ito yung interview niya nung nasa Hong Kong pa siya, yung pauwi siya ng Pilipinas. Ito kabibig. Alright. Sir, nakapag-usap na po kayo ni VP? She was beside me a few minutes ago, after dinner. Alright, it's good to hear you have dinner together. Sir, ano pong pinayo niyo sa kanya, sir? There's Eddie po. Na pag nawala ako sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason, sabi ko sa kanya,
hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. At continue. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Of late. Because I think I'm pretty with this kind of problem pa ulit-ulit. Sabi ko, sige, sundin mo na. And for all the unanswered issues, ikaw na ang magpatuloy ng sumagot. At kung mapresidente ka man, sundin mo lang yung style ko. At okay ka. Alright. So, binigyan na pala ng advice ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si VP Sara, na kung mapresidente ka, sundin mo yung ginawa ko. Sundin mo yung paano ko pinatakbo ang Pilipinas. Di ba? Wow. Pag-usap na po kayo ni VP? Di ba mga kabibig? Grabe. So it means tatakbo talaga si VP Sara Duterte sa 2028. With this video, parang it's a confirmation galing kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na takbo ka na, Inday. Noon, ayaw ni Pangulong Duterte na patakbuhin si Inday bilang presidente kasi alam niya, ang hirap ng trabaho, huwag kang tumakbong presidente. Hindi mo kaya, Inday. Pero ngayon, sabi niya, tumakbo ka. At paano mo dalhin ang Pilipinas kung paano ko dala ang Pilipinas. Sundin mo yung strategiya ko. Nako, drug war na naman ba? Ito tokhang 2.0 na ba pag si VP Sara ang nakaupo? Speaking of VP Sara, na-interview si VP Sara, mga kabibig, sa ICC na kung saan meron din pala si Pangulong Duterte, meron din pala siyang tawag dito, sinabi kay VP Sara ito. Sabi niya, I am an old man, I can die anytime, but I want to die in my country. And then, he repeatedly said, and I told him, I understand where you are coming from, and I totally agree with the urgency. He wants to go back to the Philippines. Sabi niya, I am an old man, I can die anytime, but I want to die in my country. And I told him that we understand that you want it now and it is urgent. And he said yes. Sabi niya, I am... urgent na pala, kabibig. Gusto na talagang umuwi ni Tatay Digong sa Pilipinas. Kasi ayaw niya na mamatay doon sa ibang bansa. Gusto niyang mamatay sa sariling bansa, sa Pilipinas, mga kabibig. Kasi sabi niya, I can die anytime. So parang ano ba, nagpaparamdam na ba si Tatay Digong? Ay, kinakabahan ako ng mas mga ganun kabibig ko. Di ba? Nakakabahan naman mga sinasabi ni Tatay Digong. Kasi sabi niya dito kay VP Sara, sabi niya dito, I am an old man, I can die anytime, but I want to die in my country. Pag ikaw yung anak at ito yung pakiusap, hiling ng inyong ama, parang ang sakit-sakit. Parang ano pa bang gagawin ko? Parang sa Bisaya pa bang murag nagmirida? Alam nyo na yon, pag mga Bisaya, alam nyo aminin ng mirida. Diba mga kabibig? So parang, kung ako si VP Sara, mawiwindang talaga ako. Hindi ko alam, baka iiyak ako sa harapan ng tatay ko na gagawin natin lahat para makauwi ka, mga kabibig. So ito ang mga komento ng ating mga netizens. Sana di magtagal pa uwiin na siya sa kanyang bahay sa Davao. I'm sure miss na ni Pangulong Duterte ang bahay niya sa Davao kasi payak, napaka-simple lang talaga, kabibig. Hindi mansyon ang bahay, walang magarang kotse, walang swimming pool sa bahay. Hindi katulad ng ibang mga kongresista dyan na sobrang mansyon ang bahay, sobrang maganda ang bahay. Ipagdasal nyo kung malakas kayo sa taas, matutupad yon. Alam naman natin na iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Wala naman tayong magagawa. Yan ang consequence ng action niya. Wow! Ito na yung consequences ni Pangulong Duterte.
correct, ang post maganda pero ang actions berdugo. Wow, berdugo daw. Naku, meron ba kayong patunay na berdugo? Buti no, nasabihan yung berdugo sila Digong pero safe kayo for 6 years. Napalabas-labas, paparty-party, umuwi ng hating gabi, umuwi ng umaga, tapos confident kayo na lumalakad sa madilim na lugar, tapos sabihan nyo ang taong berdugo. Utang nyo sa kanya yung safety nyo for 6 years. Tatay Digong nakaupo. Diba? Itong mga tao ito doon, hindi marunong mag-appreciate. Sa panahon ng Duterte, maraming sumurrender ng mga addict-day. Diba? Nakakatulog ka na mahimbing, pero ngayon, 24/7 kang kaulirat yung mata mo kasi hindi mo alam kung ano man yan sa bahay nyo. Diba? Ito pa, ang sakit sa dibdib, hearing it from the old man, na ang gusto lang naman maging maayos ang bansa natin at uuwi sa bahay niya. Bring home PRRD, mga kabibig. Ito pa. Yes, you will be home, Tatay Digong. In Jesus' name, Amen. Lord God, nawa po, makauwi na po sa Davao City ang aming Tatay Digong as soon as possible. Have mercy, Lord. Protect him always. Also protect VP Sara and the Dutertes. In Jesus' name, I pray, Amen. From Jean Key. Diba? So maraming mga prayers, maraming mga komento ang ating mga netizen hinggil sa narinig nila, sa napanood nilang video galing kay VP Sara, yung mga yung mga statement ni Tatay Digong na, I am an old man. I can die anytime, but I want to die in my country. Parang sabi-sabi, kumot akong dughan ng basa ani. Uy, di ba? Kaysa ba dili kumuton ang dughan ana nga former president serving the Filipino people in times of pandemic. Maraming pinagdaanan si Pangulong Duterte. And I'm sure, sa kaibuturan ng puso mo, ma-appreciate mo talaga siya. Pero ayaw mo lang i-appreciate kasi hindi mo siya gusto. Pero deep inside, na-appreciate mo siya nung panahon ng pandemic. Yung alam mo yung mga makaliwang utak, ayaw talaga lang i-appreciate yung nagawa ng isang tao na hindi nila kayang magawa. Diba? Yung mga bashes ni Pangulong Duterte, yan ang mga insecure. Bakit? Sila yung mga tao na hindi kaya gawin ang ginawa ni Pangulong Duterte para sa bansa natin. Kasi kung kaya pa nilang gawin ang natrabaho ni Pangulong Duterte, hindi sila basher. Kasi nakikita nila, naramdaman nila kung ano ang hirap na dinaanan ni Pangulong Duterte bilang presidente. Yung mga tao kasi yung iba na dutae daw, karma na sa kanya yan. Ang dali magsabi ng karma sa isang politiko na nagligtas sa iyo sa panahon ng pandemic. Diba? Let's face the reality. Paano ang Pilipinas kung hindi pa si Duterte ang naging presidente noong time ng pandemic? What if si Bongbong Marcos ang presidente noong time ng pandemic? What do you think? Ano kaya mangyayari ka, BP? Diba? Try to imagine. So yun lang ang bibig ng ating latest lebak-lebak for today. Minalas or baka may ibang dahilan kung bakit na-cancela ang PBBM Allianza Rally sa Jensen. Ano kaya nangyari? Mga kabibig. So, maghintay-hintay tayo sa update. Baka meron silang official statement na ipalabas nila kung ano ang rason kung bakit na-cancela. Kasi walang news dito eh. Hindi natin mahanap na meron bang sabi ni Channel 167, cancel daw ang Allianza Rally sa Jensen. Totoo ba? Bakit? Naduwag ba? Or baka naman totoo balitang nasa ospital pa? Anong ospital? Hindi ko mag-gets kung sino na hospital or anong na hospital. Diba? Mindanaoans are pro-Duterte halos. Aba, ang iba, silent supporters lang dahil connected sa government. Kahit sa work ko, 100% kami pro-Duterte and full support our VP Inday Sara. Kung meron silang makukuhang mga audience, halos bayad at hakot yarn. Yung mga DDS kusa at sariling bulsa ang gastos dahil love namin ang Tatay Digong, period. Taga-Jensen po ako, wala pong rana naganap dito as of the moment. Naku. Hindi na kasi taga Jensen si Manny, taga Bukidnon na. So baka nasa Bukidnon sila nag-rally.
Di pala makarali mga minions pag wala si Bangag. Di ba sila nahihiya na unang tinawag ng mga PDP, pinabili lang ng suka. Ngayon naman, tirang-tirang laman ng baboy ang sisig. Grabe naman. Hay, nako mga kabibig. So yun na ang ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Don't forget, ang hiling ni Tatidigong botohan ng PDB Laban. Isama natin sa Atty. Vic Rodriguez, si Doc Richard Mata. Di ba mga kabibig? Sino ba bang Marcoleta? Yung kabibig. Bye everyone. See you next time.